Ayan po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik. Yan. Upang talakayin kung ano nga ba ang generational curse o sumpa ng saling lahi. Yan po ang aking tatalakayin ngayon na isang request sa akin ni Sir Nino na isa siyang seaman. Gusto niya kasing malaman kung ano ba talaga ang tinatawag na generational curse. At pagpasensyahan niyo na sir, ngayon lang ako nakapag-vlog ulit dahil busy ako ng mga nakailang araw sa gamutan, sa pagre-reading at sa paggawa ng mga pangontra. Yan po sa nagpagawa sa akin ng dalawang pangontra from Texas, tsaka sa isa sa Hong Kong at tsaka isang teacher dito sa amin. Yan dito sa aming bayan nagpagawa ng pangontra para may pamproteksyon. Yan, hintay-hintay lamang po mga Martes tapos na po 'yun lahat. Dahil po hindi po ako dire-diretso sa pagpapagawa ng busy din ako sa mga gawain ko rin. Ayan. Ito ang mga ito at aking tatalakayin kung ano nga ba ang generational curse. Yan. At aking babasahin lang mga kapatid sapagkat isinulat ko lang ito dahil sa bago po kasi ako mag-ano ng content mga kapatid ay sinasaliksik ko muna yan bago ko sinusulat ko para hindi ako mamali sa pagbasa sa inyo mga kapatid, para maunawaan po ng lahat. Ayan. At pagpasensyahan niyo na rin po at nauutal-utal ako minsan. Ayan. Ito na mga kapatid, paano ba nagkakaroon ng sumpa ang isang angkan at sign na ikaw ay may career ng sumpa ng pamilya? Ayan mga kapatid. Nabanggit sa isang tala o ilang tala ng Bibliyang tungkol sa sumpa o salinlahi tulad ng Exodo 25 at 37, mga bilang 14:18, Deuteronomio 5:9, kung saan ang kasalanan ng magulang ay sisingilin ng Diyos. Ayan. Hanggang sa ikatlo, ikaapat at ikapitong saling lahi ng angkan ng kinabibilangan. Ayan. Paano nga ba nagkakaroon ng generational curse? Ayan. At pagpasensyahan nyo na po ako yung minsan nauutal. Ngunit paano nga ba nagkakaroon ng sumpa ang isang angkan o tinatawag na generational curse? Yan. Ayon sa Biblia, ang demonyo ay isang tusong anghel. Gagawin nila ang lahat upang mailayo ang tao sa kabutihan. Ang demonyo ay mapanlinlang, sila ay lilitaw sa isang buhay ng tao sa iba't ibang paraan. At hindi ito malalaman ng isang tao sapagkat ang pagdating ng demonyo ay tila isang biyaya na mula sa langit. Ayan. Siya ay nasa anyo ng lahat ng pinapangarap mo. Ginagamit ng demonyo ang inner desire ng tao upang mahikayat niya ito sa kabuktutan. Yan. Isa sa pinaka-classic na example ng gawain ito ng demonyo ay tuksohin ng diablo. Yan. Yan mga kapatid. Ayon sa serpiente, ayon sa popular na representasyon, si Eva ay kinain ang pinagbabawal na bunga, ngunit kapalit ng karunungan tulad ng Diyos. Ayan, tinukso po ni Satanas si Eva na kinain ni Eva yung mansanas. Ayun, kaya doon nagbunga ang pagiging pakasalanan ng tao dahil sinuway niya ang utos ng Panginoon. Yan. Ang demonyo ay hindi lilitaw sa harap natin na nakakatakot na anyo. Siya ay lilitaw sa paraan at bagay na pinapangarap mo dito at dito kanya titirahin. Yan. Ang kasalanan ng iyong ninuno na nabulig sa panunukso ng diablo ay tinutuwid hanggang sa ikatlo, ikaapat at ikapito na saling lahi. Yan. Sa spiritual aspect, ito ay malinaw na tumutukoy sa law of karma at karmic. Yan. Hindi man ikaw ang magbabayad ng kasalanan directly, pero ang sisingilin nito ay ang mga mahal mo sa buhay. Yan po mga kapatid, naway maunawaan po ninyo itong mga topic ko ngayon. Yan. May scientific explanation rin ang tinatawag na generational curse o sumpa ng saling lahi. Ayon sa modern medicine, ang generational curse ay nasa anyo ng birth defect. Yan. O mga kapansanang hereditary disease
Ang isang human being na may dalawang kumpletong set ng 23 chromosome kung saan napakaloob ang DNA. Ang kalahati ng DNA ng isang tao ay nagmumula sa kanyang tatay, samantalang ang kalahati naman ay sa kanyang nanay. Ayan. Napakaloob sa DNA test ng hereditary information na ang lahat ng henerasyon ng pamilya. Yan. Ang mga katangian ng pag-uugali ng physical traits kasama ang mga sakit at kapansanan ng ating mga ninuno at mga magulang ay siyang makukuha o mamamana o ng offspring ng anak. Ito ay tulong sa genes na siyang pinakamaliit na unit ng hereditary na ipinapasa ng magulang sa kanyang mga anak. Yan. Ang uri ng genes ng isang mga ninuno at magulang ay nakakaapekto sa kayarian ng genes ng ating tinataglay. Yan. Yan po mga kapatid. Kung ikaw ay pinanganak na halimbawa na may bingot o leaf clip o cliff plate, yan. O tinatawag na bingot o tinatawag dito yan sa amin na sungi. Ang tawag diyan dito sa sa antike. O kaya may mga breast cancer o ano pa mang uri ng hereditary disease, ito ay nakukuha mo sa ether sa side ng tatay o nanay mo. Technically, yan ang sumpa ng pamilya. Yan po ha. Yan po ay sumpa. Ngayon ko lang tinalakay sa inyo. At pagpasensya nyo na mga kapatid at bulol po ako minsan sa English at nagkakamali po ako sapagkat kinakabahan din po ako minsan pa sa pagbabasa. Ayan. Ito na mga kapatid, ang pangalawa. Ano nga ba ang mga sign na ikaw ay may karir na sumpa ng iyong angkan? Narito na. Ang malaking katangian ngayon, paano malalaman kung ikaw ay may karir ng sumpa ng iyong pamilya o family karma? Yan, ito dito niyo malalaman. Ang katanungan ito ay matagal nang palaisipan ng lahat, lalong-lalo na sa mga relihiyoso. Ayon sa kulturang espiritualidad, ang karir o tagapagdala ng sumpa o karma ay maaring makakaramdam ka ng mga ilang negatibong emosyon at samot-saring kahirapang hindi niya matanto kung bakit niya dinadanas, gayong naging mabuti naman siyang tao. Ayan. Narito ang mga palatandaan na ikaw ay karir ng sumpa o karma ng iyong angkan. Unang-una mga kapatid, ikaw ay pinakamalawak na consciousness o kamalayan sa buong pamilya. Mataas ang level ng iyong espiritualidad. Pangalawa, ikaw ay natatangi o naiiba sa iyong pamilya. Maaring kakaiba ang iyong kinikilos, pananaw, at the way thinking kumpara sa iyong mga kapamilya. Yan. Pangatlo, masakitin ka. Nakakaramdam ka ng palaging pamimigat ng iyong balikat. Yan. Pang-apat, lagi kang nalalagay sa spotlight ng alanganin. Yung tipong kahit wala ka namang ginagawa, magugulat ka na lang sa iyo, ibinubunton ang lahat ng sisi. Yan. Panglima, malawak ang pananaw mo sa buhay at aware ka sa mga kinikilos mo at pag-iral ng law of karma. Yan. Pangpito, ikaw ay nagtataglay ng birth defect o kapansanan o kaya mayroon kang malalang sakit na namana. Yan. Pangwalo, makakaramdam ka ng hindi bilong o may mali sa iyong pamilya. Yan. Sa unang tingin, talagang masasabi mo na tila hindi ka makatarungan. Yan. Hindi ka makatarungan ang Diyos o universe para pagsilbihan mo ang kaparusahan
para sa kasalanang hindi mo naman ginawa. Yan po. Sapagkat totoo po mga kapatid, kung ano ang mga nagawa ng mga pagkakasala ng ating mga ninuno o mga magulang dati ay ano po, ang sisingilin po ng ano na yan, ng karma na yan ay yung mga anak sa una, sa ikatatlo, ikaapat o ikapitong saling lahi na sumpa mga kapatid. Yun ang mga sinyalis kung ikaw ay nasumpa mga kapatid. Gayon pa man, ito ay pagtingin sa pananaw ng mundo. Ngunit pagbabasihan natin ang pananaw ng science, particular psychology, kapag ang ama ay may makasalanang pamumuhay, malamang na magkakaroon din ng katulad na makasalanang pamumuhay ang kanyang mga anak. Sabi nga, kung ano ang puno ay siya ring bunga. Ang buktot na gawi, asal o mannerism ng magulang ay maaring makita sa anak sa kanyang paglaki, at ito ay kanyang daladala hanggang sa kanyang pagtanda. Bukod sa mga epekto ng DNA ng angkan na taglay ng ating katawan, ito ay dahilan kung bakit hindi dapat isiping hindi makatarungan para sa Diyos na parusahan ang mga kasalanan hanggang sa ikatlo, ikaapat o ikapitong saling lahi, dahil sila ay gumagawa ng katulad ng kasalanan na ginawa ng kanilang mga ninuno. Sila ay pinaparusahan dahil sa kanilang sariling kasalanan, hindi sa kasalanan ng kanilang mga ninuno. Sinabi ng Deuteronomio 4:16 na hindi pinananagot ng Diyos ang mga anak para sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Yan po mga kapatid, ang sumpa po na yan ay talagang hindi po basta-basta ang sumpa mga kapatid. Yan lang ang masasabi ko sa mga taong mahilig manumpa. Yan. Wala tayong karapatan na sumpain ang ating kapwa sapagkat hindi tayo ang Panginoon. Yan po ang mga gawaing panunumpa na yan ay gawain po yan ng mga mangkukulam na mahilig manumpa na kaysyo ganto, sana madisgrasya ka, sana masiraan ka ng ulo, sana mabaliw ka, sana mapilayan ka, maputulan ka ng paa. Yan po ang mga pinapanalangin ng mga taong puro galit ang mga namumuo sa kanilang puso at isip, kaya nakakagawa sila ng mga masasama. Yan po ang mga tao po na mahilig sumumpa ay wala pong pinagkaiba yan sa mangkukulam, dahil ang mangkukulam po ay gumagawa po ng kasamaan. Ang sumpa naman po kasi mga kapatid, pag sinumpa mo ang isang tao, hindi po Diyos ang hindi po Diyos ang paparusa doon sa taong sinumpa mo, kundi ang mga espiritong mga sinumpa dati mga kapatid. Mga espiritong sinumpa dati na namatay, yun ang mga magpaparusa doon sa tao na isinumpa mo. Ayan mga kapatid. May mga tao naman na sinumpa mga kapatid na hindi tumatalab, dahil po pag ang tao po ay walang kasalanan sa inyo at sinumpa ninyo, ay hindi po tatalab yun mga kapatid, kahit magpaulit-ulit ka pa ng sumpa sa tao na yan. Kung walang kasalanan sa iyo, walang galit, wala kung ano-ano man, sapagkat mabuti ang loob niya sa iyo, hindi po tatalab ang sumpa na yan. Parang yan mga kapatid, parang pag binato nila sa iyo, babalik din sa iyo yan yung ginawa mo, dahil malinis ang puso ng tao at walang galit sa inyo. Kaya po ang pagsumpa ay hindi dapat pag-iisipan ninyo bago kayo bumitaw ng salita na ganyan, dahil may balik po yan sa huli. Maaring hindi man yan tatama sa inyo, sa taong sumumpa na yan, maaring tatama yan sa inyong pamilya. Babalik yan doon sa pamilya mo, sa kaapu-apuhan. Yan ang aking binabasihan sa pag-aaral ng Law of Karma mga kapatid. Ayan, sa mga sinasabi natin, sa law of karma, may mga batas po yan sa spiritual, ang karma na yan. May law of karma, tulad din dito sa atin, pag nagkasala tayo dito, mapaparusahan din tayo. Pero ang gumagawa ng batas na iyan dito sa atin ay batas ng tao yan mga kapatid. Yan, batas ng tao ang gumagawa ng batas na yan, kaya tayo napaparusahan dahil din sa ating mga ginawa nating kasalanan, kaya tayo napaparusahan. Kaya yung iba nakukulong, kaya yung iba hinahatulan. Ayan mga kapatid.
Kasi dito mga kapatid, ang batas ng tao, ayan, sa kinakatakutan ko sa totoo mga kapatid, nung nag-aral ako ng espiritual, sa batas ng tao at sa batas na espiritual, mas natatakot ako o nangangatog ako sa batas ng espiritual mga kapatid. Natatakot ako kaysa sa batas ng tao. Alam niyo kung bakit? Pag namatay ang isang tao dito sa dito sa ating mundo, ang batas ng tao ay iiwan natin 'yan. Mawawala 'yan mga kapatid. Pero pag tayo ay namatay, haharap tayo sa ating Panginoon. Doon bibilangin 'yan yung mga pagkakasalang ginawa ninyo. Ginawa ninyong panlalamang sa kapwa, ginawa ninyong sa sariling interes, ginawa ninyo sa kung ano-anong mga hindi makatarungang ginawa ninyo sa inyong kapwa o sa tao dahil sa inyong mga mga kapatid, sa inyong mga intensyon o personal interest na manglamang kayo ng kapwa o manira kayo, pinatay ninyo yung tao na walang kasalanan. Yun mga kapatid, pag namatay tayo mga kapatid, ang mga batas na pantao, iiwan natin yan. Pag namatay tayo, doon tayo sa taas, haharap tayo doon sa ating Panginoon at bibilangin yung mga pagkakasala. Yun ang dapat ninyong katakutan. Kung saan kayo mapabilang, yan mga kapatid, kung kayo ay sa langit, sa purgatorio o sa impyerno. Katulad din niya mga kapatid, ang langit ay dyan nilalagay ang makatarungang mga tao, yung mga tinatawag na mga banal, yung mga taong hindi makasalanan. Diyan po sa langit yan. Ang purgatorio naman po mga kapatid, yan ang mga bilangguan sa mundo ng espiritual. Kunyari tayo dito, may kulungan tayo. Ganon din sa mundo ng espiritual mga kapatid. Yan ang tinatawag na purgatorio. Ang purgatorio na yan mga kapatid, dyan nililitis ang mga espiritu na mga namatay dati. Na dyan nililitis, parang hinahatulan din sila yan, nililitis din sila yan mga kapatid, kung yan ba ay makakatawid sa kabila o itatapon sa impyerno. Yan ang tinatawag na purgatorio. Ang impyerno naman mga kapatid, dyan tinatapon yung mga taong makasalanan, tulad ng mga taong pinatay ang kanilang sariling anak, tulad ng pagpapalaglag, ang aborsyon. Yan po ay tinatawag na malaking kasalanan po yan, sapagkat pinatay po nila ang kanyang anak na walang kasalanan. Dahil ang sanggol mga kapatid ay anghel yan mga kapatid, wala pong kasalanan yan, tas pinatay nila, pinalaglag nila, yan ay mortal na malaking kasalanan sa ating Panginoon. Panigurado 100% yan mga kapatid, na sa impyerno ang bagsak ng taong pumatay ng kanilang sariling dugo at laman. Yan. Pangalawa ay na pumatay ka ng taong walang kasalanan, kahit ano man yan mga kapatid, yan ay malaking kasalanan din. Pinatay mo ang iyong kapwa o kung ano man, yan ang kalimitan na napupunta sa mga impyerno. Yan lang mga kapatid, yung mga sinasabi ko niyan, nababasihan po yan sa siyempre nababasa mo rin yan sa mga, pag ikaw nag-aral ng hayag na lihim tulad ng mga Biblia, mababasa mo rin yan mga kapatid. Totoo po yun, langit, impyerno at purgatorio. Yung purgatorio po na tinatawag niyan, yan po ay nililitis ang isang tao kung yan ba ay makakatawid sa kabila o sa sa langit o sa impyerno, yung mga yan. Kaya po hindi po basta-basta ang pagsusumpa mga kapatid, yan po ay mga gawain ng mangkukulam. Yan ay, ang namamarusa dyan mga kapatid ay mga espiritu na mga nasumpa dati. Tapos syempre mga kapatid, sino ba namang Diyos na sumpain ng kanyang anak na mga kapatid, na wala namang doon ako napaisip ako diyan sa aral na yan. Kasi ako mga kapatid, sinasaliksik ko yan kaysa sa magkwentuhan ako diyan sa labas namin, kaysa sa makipagchismisan ako diyan. Dito ako sa loob ng bahay, nananaliksik ako. Kung may pasyente, nanggagamot ako. Kung wala akong gagawin, nagre-reading ako. Yung mapinupost ko sa YouTube. Kaya mas maganda na malawak ang mo sa spiritual. Ang kaunawaan mo, balanse din mga kapatid, tulad ng spiritual at physical. Kasi mga kapatid, kung kasi sa mundo ng spiritual, pag hindi kasi balance, pag mataas ang spiritual mo at mahina ang physical mo, nagkakasakit yung physical na katawan mo. Maaring lagi kang pagod, lagi kang antukin, lagi kang parang hinihigop yung enerhiya mo. Mababa kasi ang tinatawag na physical mo, hindi balance. Mataas ang spiritual mo, kaya minsan nanghihina ka. Pag mataas naman ang physical mo at mahina ang spiritual mo, madali ka ring pasukin ng mga negatibo,
negatibo, yung mga hindi sa spiritual, negatibo ka, kung ano-ano yung mga iniisip mo, nalilito ka, ganun yun. Dapat balanse mga kapatid. Kung mataas naman ang pinag-aralan mo sa spiritual, minsan sa sobrang taas na hindi mo na nakikilala ang iyong sarili. Ang tingin mo sa sarili mo ay pinakamataas ka na. Ang tingin mo sa tao ay ikaw na yung pinakamagaling. Kaya minsan may mga tao talaga na sobrahan sa aral ng spiritual, hindi nila nakokontrol, kaya sila parang nasisiraan ng ulo o nahihibang na. Ganon yun mga kapatid, dapat balanse yun. Tulad ng sa tatlo ulit mga kapatid, balanse din. Yan. Unang-una mga kapatid, physical, spiritual, dapat balanse. Pangatlo, yan, dapat balanse din sa panggagamot, sa pamilya mo, at sa mga kaibigan mo mga kapatid. Balanse yan dapat. Di dapat pwedeng lumamang ang isa dyan. Kasi pag lumamang ang isa dyan, maaring hindi na balanse, maaring doon mo na pinukus yung ano mo sa panggagamot, wala ka ng time sa pamilya mo, magkakaroon ng problema ang relasyon ninyo, ng inyong mga anak, ng yung inyong mga asawa, magkakaroon ng relasyon niya, magkakaroon ng lamat. Tulad din sa sa kaibigan mo, pag tinuon mo ng pansin yung mga sa panggagamot, maaring yung mga kaibigan mo dati na pinakisamahan mo ay iiwas yun sa iyo. Dapat balance yan sa ng spiritual. Kasi magtatampo yung mga yan, tulad ng pamilya mo, wala ka ng time. Focus ka sa panggagamot, wala ka ng time sa pamilya, wala ka ng time sa barkada. Kung ano man ang gusto nila, gumimik o makasama ka, makabanding ka, pag wala kang time sa kanila, magtatampo yan, iiwas yan sa iyo. Kaya dapat balanse tayo sa buhay. Mga kapatid, marunong tayo mag-control ng galit, emosyon, para hindi tayo makasakit sa ating kapwa. Yan, kung ano man ang mga masasakit na salita na sinasabi o naririnig natin, hayaan na lang natin, ipagpasa Diyos at ipakita sa kanila na yung mga sinasabi nila ay hindi totoo. Darating ang araw mga kapatid, mahihiya yung mga yan. Mahihiya yan kung ano man ang mga paninira sa iyo, kung ano man ang mga ginagawa nila sa iyo, mga hindi maganda, o pinagkaisahan ka nila, siniraan ka, kung ano man. Yan yung mga tao mga kapatid, darating ang araw, mahihiya yan, makakaramdam ng hiya sa kanilang sarili yan. Mga kapatid, yung mga taong mga takot masapawan, ayaw nilang nakikitang umaangat ang kanilang kapwa, gusto nila sila yung nakakaangat. Kaya yan yung mga taong hindi masaya sa buhay. Yan yung mahirap magkaroon ng ganyang sakit mga kapatid. Talagang pag puro kasi galit ang pinapairal natin sa ating sarili. Dati mga kapatid, magagalitin din ako, pero na-realize ko sa sarili ko, pag tayo pala ay magagalitin mga kapatid, ay madali tayong magkakasakit o magkakaroon tayo ng mga karamdaman. Kunyari, galit ka sa mga tao na yung mga kaaway o siniraan ka. Pag ikaw ay nagagalit, magkakaroon ka ng high blood, ma-high blood ka doon. Unang una, magkakaroon ka ng mga sakit sa iyong mga katawan na hindi mo mapaliwanag. Kaya yung mga ganyan mga kapatid, kontrolin ninyo ang inyong galit, ang emosyon, at hayaan na lang ninyo. Darating ang araw, magsasawa din yung mga yan sa kakakwento ng mga hindi totoo, sa kakagawa ng mga bagong issue, kung ano-ano yung mga sinasabi nilang hindi totoo. Darating ang araw mga kapatid, magsasawa din yung mga yan. Yan yung mga natutunan ko. Kaysa kung papatulan mo yung mga yan, makakasala ka, o kung ano man ang di mo mapapatulan mo yan o madisgrasya mo yan, makukulong ka mga kapatid. Masisira ang iyong profesyon mo, kung ano man ang iyong trabaho na iniingatan. Kaya ipagpasa Diyos ninyo, hayaan ninyo. Yan lang ang aking advice sa inyo. At darating ang araw, yung mga tao na yan ay may mga karma din yan. Naniniwala ako sa karma kasi naranasan ko dati yan. Yung mga sumpa na yan, nasumpa din ako dati mga kapatid. Mismong ko pa ang nasumumpa sa akin, pero nakasurvive ako doon dahil may din po ang nasa taas na tinawag niya po ako bilang isang na manggamot. Yan, hindi po basta-basta ang sumpa mga kapatid. Pag sumumpa ka ay siguradong dapat panindigan mo yan, dahil may balik yan sa huli. Ay kung sakaling yung sinumpa mo ay magpagamot yon, tapos pinabalik yon, tapos pag pinabalik yon, hindi tumama sa'yo kasi may alam kasi spiritual, doon tatama yan sa pamilya mo mga kapatid. Kaya dapat bago tayo bumitaw ng mga masasakit na salita,
isipin nyo muna kung ang inyong binibitawang salita, kung ano ang mangyayari o mabuti ba yan o masama, kung ang mangyayari ba yan o mabuti. Yan ang niyan, kung yung sinabi mo ay may maidudulot ba o may maidudulot na mabuti o masama. Kaya hindi basta-basta mga kapatid. Ang dila natin kasi mga kapatid, pag tayo ay nagsasalita ay nagkakatotoo, mas makapangyarihan ng ating bunganga. Yan, nagkakatotoo yan. Sa mga sumpa naman, hindi naman tumatalab ang sumpa sa isang tao kung walang kasalanan. Ayan mga kapatid, kaya may mga tao talaga minsan na gumagawa talaga ng gulo. Tapos ikaw ang nakabitaw ka ng mga masasakit na salita sa kanya, tapos sumpain ka ng sumpain ka ng palihim, tatalab yan sa'yo. Kaya yung minsan yung mga mahilig sumumpa sa isang bagay, yung sinusumpa yung tao na walang kasalanan, ay bumabalik yan sa kanila. Bumabalik yan. Maaring hindi sa kanya, maaring sa anak. Kaya hindi po basta-basta ang magsumpa. Hindi ikaw ang Diyos para sumpain ang isang tao. Wala kang karapatang manumpa. Oo, sasabihin mong sumpain mo yan, akala mo ikaw ay pinapakinggan ng Panginoon. Mali mga kapatid. Yung mga espiritu, yung mga sinumpa na yan ang nagpaparusa dyan sa mga yan. Pero darating ang araw, pag ikaw ay lilisan, ay haharap ka sa ating Panginoon. Lilitisin niya kung sino yung mga biniktima mo, pinatay mong tao sa pamamagitan ng panunumpa. Ayan, darating ang araw, lilitisin ka dyan mga kapatid. Mas nakakatakot ang batas espiritual kaysa sa batas ng tao. Diyan ako natatakot sa batas ng espiritual. Kasi pag lilisan tayo ay haharap sa ating Panginoon. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Ang pagsumpa sa isang tao ay para na rin siyang mangkukulam niyan, kasi hindi gawain ng tao ang sumumpa sa kanyang kapwa. Yan. Wala pong Panginoon ang natutuwa na isinusumpa ang kanyang kapwa, ang tao, dahil ang Panginoon po ay talagang mapagmahal po talaga ang ating Panginoon. Ayaw nga po ng Panginoon na tayo ay masaktan o kung ano man. Ayan ang katotohanan dyan. Tapos sasabihin nila na ikaw ay ganon. Oo, ang sasabihin nila, pag nakakasakit sila ng tao, kunyari sinumpa nila yon, nakakasakit sila, sinumpa nila, sana ikaw ay madisgrasya, na disgrasya yon. Ang tingin kasi ng iba mga kapatid, pinapakinggan sila ng Panginoon na nagkatotoo yung mga sinasabi nilang na disgrasya yon. Ay, totoo nga pala, pinapakinggan nga pala ng Panginoon yung aking panalangin na disgrasya yon. Pero sa totoosin mga kapatid, hindi ang Panginoon ang gumawa ng parusa na yun, kundi yung mga demonyo, mga masasamang espiritu. Yun yung mga nakinig yun. Yung mga espiritu, mga masasama na yun, pinakinggan nila yung sinasabi mo na sana madisgrasya yung tao na yan. Pag nadisgrasya yung mga kapatid, yung iniisip mong Panginoon ay yung Diyos, pero yung Diyos na ay iba na pala, ay Diyos na pala ng demonyo yung natatawag mo, sapagkat sila yung gumawa na nadisgrasya ang tao na yun. Yun po ay doon ka na iiba na yung mo, parang gusto mo na lang manumpa kasi yung mga sinasabi mo nagkakatotoo. Hindi yung Panginoon yung ang gumagawa ng mga panalangin mo, kundi yung mga demonyo o mga masasamang espiritu na sinumpa. Yun yung nadisgrasya nga. Yan ang iniisip ng iba. Panginoon ang nagsabi niya na ang Panginoon ang nagtakda niya na madisgrasya. Mali mga kapatid. Hindi nila alam ang mundo ng espiritual. Kaya nga ang sabi nga, ang demonyo ay mapanlin lang. Tuso po yan. Tuso yung demonyo mga kapatid. Mapanlin lang. Kaya wag po kayong basta-basta na sa mga magagandang salita. Dahil balang araw ay kayo ang mapapahamak dyan. Parang dinala nyo na rin ang inyong sarili sa isang bangin. Parang ihinulog nyo na rin ang inyong sarili sa bangin pag kayo ay naniniwala sa mga taong ganyan. Ayan lang mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all.